sa business, hindi lang dapat kinukonsider mo yung oras mo, dapat kinukonsider mo din yung oras ng iba. Gano'n ka-importante sa inyong first impression? Dapat talaga maging respectful, dress appropriately, good gestures, tapos yung maging be on time and greet everyone. Good morning guys! Welcome to Maria's Talk. For today's video, we will talk about business etiquette with the expert. We have total of 7 guests to interview. Please welcome. So our first guest is Miss Reina. Then second is Miss Marjorie. Third is Miss Micaela. Second is Mr. Vincent. Second is Mr. Justier, then Mr. Kenjay, and last is Mr. Aaron. Experts. Pag sinabi ba nating business etiquette, ano ba yung unang pumapasok sa isip ninyo? Miss Marjorie. Kapag business etiquette, unang-una dyan is yung pagiging punctual mo. Hindi lang sa business, hindi lang dapat kinukonsider mo yung oras mo, dapat kinukonsider mo din yung oras ng iba. Kumbaga, kung ano yung napag-usapan na oras, dapat nandun ka sa mismong oras or before pa nung oras na napag-usapan. Tama. Di ba nga, kasi ano bang epekto pag hindi ka naging, hindi ka naging on time? Ano ba yung magiging effect as a business expert? Ano sa tingin mo yung magiging effect pag halimbawa na late ako? Ano yung magiging epekto nun sa performance ko sa business? Syempre bilang lahat tayo ay business expert, yung iba may mga business pa din na kailangan nilang asikasuhin. So, kapag naapektuhan yung oras na dapat ay nung oras na napagkasundoan nyo, maapektuhan yung kasunod na gagawin nung isang business woman. So, bagay, mako-compromise siya, no? Yeah. Diba? So, you, Miss Micaela, so, pag ba sinabing business etiquette, dapat ba lagi kang naka-dress appropriately? Syempre, of course, kailangan yung sinusuot mo is appropriate sa mga casual, lalo na pag halimbawa is nasa isang company ka, kailangan maayos yung suot mo, kailangan presentable ka, and hindi ka magmumukhang pupunta lang sa palengke or anything. Dapat presentable ka tingnan and magmumukha kang professional. And bakit nga ba kailangan ka mag-dress appropriately, Mr. Vincent? Sa tingin mo, bakit nga ba sa business world ninyo, kailangan dapat lagi kang nakaayos, ang postura, tapos good hygiene? Bakit? Para hindi ka nakakatakot. Para maayos kang tingnan. Ganon. Sa inyo, ano mo yung pinaka-importante na dapat laging dala as sa business? Yung, ano ba yung pinaka dapat laging inaalala mo pag nasa business world ka? Since expert kayo, ano yung lagi nyong nakatatak sa isip niyo? Miss Elaine? Siguro yung pagiging professional sa trabaho. Dapat lagi kang professional sa mga ka-work mo, siguro. Lalo pag sa mga, yung halimbawa, may problema, ganyan. Dapat yung problema sa bahay at sa work, magkahiwalay, parang ganun. Tsaka yung, kagaya rin, yung sa pananamit, dapat professional din, ganun. Sa bagay, pag di ba nakaka-apekto sa workplace pag may problema ka tapos dinala mo sa bahay, no? Ganun ba talaga pag business? Sa bagay, di ako expert. As business expert, gaano ka-importante sa inyong first impression? Mr. Kenjay? Thank you. Bilang professional, ay dapat kitang pagkatiwalaan. Dapat sa first impression ko pa lang, nakikita ko na sa'yo na dapat kitang pagkatiwalaan sa trabaho na to na ibibigay ko. Para bilang employee ko, dapat yung ating company or mga gagawin natin ay ating mapataas, mabuild natin ng maayos, mapatibay. Dapat doon pa lang sa first impression ko sa'yo, mapagkakatiwalaan na kita. Yes, kasi di ba nandun yung successful ng business? Yes. Thank you! Yan.
naman sa communication, ano yung pag-business ba? Same lang ba ng pag sa school, ganun lang din ba yung communication or iba pa? Or mas may improve lang sa casual? Mr. Aaron? Can you answer? Sa communication naman ay kailangan talaga as a business expert, kailangan talaga natin yung communication kung paano tayo makikipag-communicate sa iba. Kasi as a business, kailangan yun ang isa sa pinakailangan kung paano para mas lumago pa yung mga business natin, kung paano tayo makikipag-business partner sa ibang mga kumpanya. Yun. Para kung paano tayo makikisama, di ba? Yan. Wala, ang dami kong natututunan. Feeling ko after nitong session na to, magiging businesswoman ako. Joke lang. Support na kayo. Miss Micaela, di ba pag business, syempre iba't ibang tao yung makakahalubilo mo doon. Yung iba-iba yung kultura. Paano nyo yung pinapakisamahan? Paano nyo sila kinikilala? Ganun. Siyempre, sa isang business, hindi naman kayo pare-parehas ng pinagmulan or culture. So, bago pa lang mag-start, kung attend ka ng mga meetings or mga kung ano-anong basta or kung mga anong ganap, so kailangan magkaroon ko muna ng na research about that para ma-avoid yung mga misunderstanding and mag-build ng maayos na relationship. Background nila, no? Kailangan natin alamin yung favorites ba? De, charot. Joke lang. Gano'n ka-importante sa business yung maging attentive ka pagdating sa mga kausap mo, sa katrabaho mo, gano'n ba siya ka-importante? At saka paano ba siya nag-work? Na paano mo makikita na, ay, okay, interesado siya sa akin. Paano yung gano'n? Miss Marjorie. So, kapag in terms sa business, especially sa mga meetings, di ba may mga pinapag-usapan, napapalitan tayo ng idea. So, kapag nakikipag-usap ka, mahalaga dyan yung eye contact. Kasi, dun mo may papakita, dun sa kausap mo na interesado ka dun sa sinasabi niya. Parang respect na din na dun sa mga sinasabi niya na, ay, itong kausap ko, interesado siya. At saka pinapahalagan niya yung mga idea na meron ako na binibigay sa Yung attention mo na nabibigay. Iba talaga pag may attention. Charot. Di naman, Miss Elaine. Ano bang paano nag-create ang isang tao ng bad impression sa inyo? Ano yung mga signs na nakikita niyo na hindi siya good for company, hindi siya good for business, or hindi siya good for workplace? Ano yung mga bagay na yon na nakikita nyo or naobserbahan nyo na hindi siya maganda sa business? Miss Marjorie. yung attitude. Kapag ka nasa workplace ka, hindi ka dapat yung parang babati ka lang kung sino yung mataas yung posisyon. Dapat dyan, kahit mababa yung position mo, babatiin mo siya kada makikita mo, yun gano'n. Walang pinipili. Yung acknowledgement is very important, no? Galing. Miss Elaine, bakit nga ba natin need i-greet yung mga kayo ba nag-greet ba kayo ng kahit sobrang, halimbawa, DA pa lang siya, nag-greet niya pa rin? Miss? Oo naman. Kasi dapat lahat ng tao is babatiin nyo kahit na anong estado or kung sino man siya, mataas or mababa, ganun. Deserve nila ang respect lahat, patay-pantay, ganun. Sabi nga nila, hindi naman mag-work yung business mo kung hindi mo sila itatrato ng tama. Tama ba? Or mali ako? Pag mali ako, di ako pwede magtayo ng business. Charot! As a business expert, kailangan ba magkahiwalay yung personal account and yung professional account mo? Para sa akin, dapat magkahiwalay. Bakit? Anong pinagkaiba ng personal dun sa pang-professional? Siyempre, pagka meron ka bukod na account may personal account ka na yung bukod sa pang-family at sa bukod yun sa business, Magkaiba yung background. Mm. Para hindi nakikita. Ang hindi Oo. dapat
na naman, 'di ba? Sabi nila, maraming hand gestures na iba daw yung pinaparating. Bakit gano'n ba ka-importante sa business world yung yung hand gestures? Yung hand gestures ninyo. Ano bang opinion niyo doon? Mr. Vincent, anong opinion niyo doon sa pag-hand gestures? Ano bang masama pag gano'n? Nakaka-distract siya sa ibang employee, mga katrabaho mo. Depende. Minsan kasi mayroong mga bad gestures din eh. Nakakawala ng Oo, respeto. nakakawala ng respeto. Siyempre, kailangan mo ng respeto sa mga kasama mo para respetuhin ka rin. Tama. Respect others to respect you. Oh, panis! Gusto ko nang gusto ko na lang din pumasok sa business world. Gano ba siya kakomplikado? Sa tingin nyo, gano po ba siya kakomplikado? Siyempre, experts na kayo, marami na kayo na pagdaanan. Gano ba siya kakomplikado, Miss Elaine? Sis Elaine, huwag ka na mahiya. Ito naman. Komplikado. Kasi, sa business kasi hindi naman madali eh. Wala namang, kahit saan, wala namang madali. So, nasa sa ano na lang yun eh. Nasa sa tao kung paano niya i-handle yung mga problem, yung mga ganun. So, basta, mahirap. Yan. Sabagay, ang hirap nga naman talagang maging professional all the way, di ba? Nakaka-drain siya, di ba? Totoo ba, nakaka-drain siya? Kasi marami akong nababasang comments pag nasa corpo ka daw, corporation, nakaka-drain daw siya kasi ang dami daw workload. Totoo ba yun? Yes. Grabe, ang hirap pala magpunta sa ano. Mahirap pala maging corporate slave. Totoo ba? Yes. My God, so hirap. Eh, di ba business experts? Since business experts kayong lahat, ano yung mga tips na may ibibigay nyo dun sa mga tao para maging professional? Pag halimbawa gusto nilang mag-apply, gusto nilang, paano nila may improve yung sarili nila? Ano yung mga tips na may ibibigay nyo? Miss Marjorie. Siyempre, kapag mag-a-apply ka, yung dress appropriately para mas mukha kang professional. Dun mo ma-impress yung yung company na pinag-a-applyan. Dress appropriate. Hindi ba kasi pwedeng naka-bikini ka tapos mag-apply ka ng trabaho? Tama ba? Naka-blouse, ka-t-shirt ka lang. So, Mr. Kenji, ano po yung other tips mo para mas ma-improve nila yung sarili nila at mas masabihan sila na meron silang work etiquette or business etiquette na masasabi para my God, ang ganda nung first impression. Ano yung maging mga tips na maibibigay mo? Ang tip na maibibigay ko ay dapat malakas ang loob mo. Kapag mayroong problema, dapat harapin. Mga bagay na magko-complain ng customer sa atin, dapat kailangan natin silang harapin for our business. Para yung ating background maganda para sa kanila, review. Ayun, para tip ko para sa sa iyo, Miss Catherine. Ay, kay Sir Aaron kaya, kay Mr. Aaron, ano kaya magbibigay mo sa akin tip? Malay mo, sumunod ako sa pagiging expert. Ano lang din, mabibigay ko lang tip yung katulad lang din ang sinabi niya, pagiging matibay ng loob, yung parang magiging matatag ka sa mga pagiging magtayo ng business kasi nga, pag natayo ka ng business, hindi naman agad-agad na nai-improve. Kasi marami kang kakompetensya pag ikay nagtayo ng negosyo. May mga time na malulugi ka, yung kailangan mo lang lumaban para lumago yung negosyo mo. Yung wag ka lang susuko. Yun lang. Thank you, Miss Catherine. May tip na ako. Madami na yan. Dress appropriately. Maging matatag. Yes. Ay, kailangan ba lagi akong late? Or dapat ba be on time ako? Sa tingin mo, Mr. Vincent? Siyempre, hindi. Be professional naman. Kung ganun, dapat... So, ano po yung pwedeng maging professional? Hindi, dapat sincere ka sa trabaho mo. Problema mo na yun. Problema
Kaya dapat pumapasok ka lagi ng maaga. Kaya siguro hindi ako para dyan. Para lang ako sa mga Yun lang, dapat be on time. Alam niyo yung mga natutunan ko sa mga sinabi niyo, dapat talaga maging respectful, dress appropriately, good gestures, tapos yung maging be on time and greet everyone. Kasi, syempre, mas pinaka-importante yung magtitreat ka ng mga tao fair. Diba? Paano pag na-feel nila na, hindi fair? Mag-resign ako. Charis. Pero thank you guys. Thank you for guesting Maria Talks. Oh my God, so much appreciated. So yun guys. I think marami naman tayong natutunang tips. And I hope marami kayong natutunan how to act as a business, women and men. Thank you. See you on the next vlog. Ayoko na.